Ayon dito sa report ni Snowbadwan na lumabas, doon sa report, doon sa tweet na sinabi niya na itong TNT at Hinebra ay nag-aabang dito kay Ahan Misi, sinabi rin niya na puwera ang San Miguel Beer dahil ang naging priority daw ng management ay makakuha o makapagbigay ng isang guard dito sa Barangay Hinebra dahil nga injured itong si Jeremiah Gray. So ang espekulasyon ngayon ng karamihan, ito kaya isang senyales na ang priority na ng SMC ngayon ay ang Barangay Hinebra at hindi na ang SMB. Sa ngayon kasi alam natin ang San Miguel B naghahanap din ng guard na ipapalit dahil sa tingin nga nila, actually sa report ng mga ibang insiders, matanda na raw ito si Chris Ross at injury prone si Terence Romeo. Kaya nga ang isa daw ginagawa ng SMB noon ay ino-offeran din ito si Maverick Misi. Pero ngayon mukhang nasabihan daw ang SMB na wag nang mag-offer dito kay Maverick at hayaan na ang Barangay Hinebra ang mag-offer sa nasabing guard dahil sila daw ang nangangailangan. Sa tingin ng mga fans ng SMB, kailangan din ng SMB ng bagong guard para doon sa kanilang line-up pero mukhang ang pinaboran daw ng SMC ay itong komponan ni Coach Tim Cone. Ito nga kaya ay senyales na ang pinapabura o priority ngayon ay ang Barangay Hinebra. Well, sa tingin ko maaga pa para masabi yan dahil kinakailangan din nating tandaan na nandyan pa yung ibang guards na pwedeng makuha ng San Miguel Beer katulad nila Wamit Johnson, Tyler Tio at yung mga nasa draft. At kinakailangan din natin konsidera na baka hindi point guard ang tinitignan ng San Miguel Beer at baka power forward o backup center o wingman ang kanilang gustong idagdag doon sa kanilang koponan. So sa tingin ko masyado pang maaga para sabihin na priority na nitong SMC ang Barangay Hinebra over San Miguel. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na araw at sa magiging hakbang ng dalawang nabanggit na koponan. Ayon dito sa latest report na lumabas ngayon sa mga insiders, mukhang ito si Maverick Misi ay papunta na dito sa Pilipinas within 2 days at meron daw dalawang team na nakaabang sa kanya. Yan ang TNT Tropang Giga at ang Barangay Hinebra na pareho daw di umano interesado sa serbisyo ng nasabing shooting guard. Matagal nang napapabalita ito pero ngayon daw mukhang talagang magdedesisyon na ito si Ahan Misi kung alin doon ang kanyang pupuntahan. Nagpupumilit pa rin itong mga ganitong reports, very persistent, kahit na naglabas ng statement ito si TNT coach Jojo Lastimosa na hindi raw sila nag-offer kay Ahan Misi. Pero ngayon nga na mukhang nagbago sitwasyon at si Jot Reyes na ang coach ng TNT, baka nag-offer na sila ulit ng panibago para sa nasabing dating player ng Converge Fiber Xers. Ito naman pag-offer ng Hinebra dito kay Ahan Misi hindi na nakagugulat dahil alam nga natin na sila ay kulang ngayon dito sa guard dahil out for the season na ito si Jeremiah Gray at hindi pa sigurado kung kailan makababalik si LA Tenorio. So abangan na lang daw natin within a few days. Baka magdesisyon na si Maverick Ahan Misi kung saan pupunta. Pero mukhang ang matunog dito sa Barangay Hinebra. Pero hindi rin natin maisasantabi yung posibilidad na baka sa TNT siya mapunta. At syempre kung alin man doon sa dalawang teams malagay ito si Ahan Misi, malaki maitulong yan dahil alam naman natin kung anong kapabilidad ng guard na ito. Kaya nga marami nagulat nung hindi minatch nitong Converge Fiber Xers yung offer para sa kanya. Pero ganun pa, sinabi nito si Ahan Misi noong pa man na willing siya maglaro doon sa team na magbibigay sa kanya ng salary na sa tingin niya ay talagang worth para sa kanya. So abangan na lang natin kung alin dito sa dalawa, sa SMC o MVP group, ang babagsakan ng nasabing guard at kung ano makukontribute niya kapag nag-umpisa na itong Commissioner's Cup sa darating na Oktubre. Okay, medyo bad news naman ito para sa Gilas Pilipinas dahil ayon kay Coach Tim Cone, hindi makapaglalaro ito si Brandon Rosser dahil meron siyang leg injury. Medyo malaking blow talaga ito para sa Gilas dahil kung titignan ninyo yung lineup natin, kulang tayo doon sa mga big men talaga. Sa ngayon, ang sigurado pa lang dyan talaga ito si Junmar Fajardo at si Japet Aguilar. Kasi ito si Poy Eram, alam natin meron din yung injury at nagretiro na sa Gilas. At itong si Christian Stanhardigan, nagretiro na rin sa Gilas. Pero baka ma-call up yan ni Coach Tim Cone at makumbinsin na maglaro muli. Dahil kulang talaga tayo sa mga big men ngayon. Unless kunin, for example, ito si Motaw Tua o kaya ito si Ian Sanggalang. Pero si Sanggalang, alam natin, nagre-recover pa rin. So kung baga dehado talaga tayo pagdating dito sa big men. Hindi naman po pwede na si Junmar at si Japet lang. So kailangan natin ng iba pa.
Kung sakaling hindi maging available ito si Stan Hardinger, baka pwede ito si Isaac Go na alam natin naglalaro din sa Gilas patagal-tagal na rin. O baka naman ito si Raymond Almasan. Pero kumbaga yung mga nabanggit na players ay mga kailangan choices na pag-isipang mabuti. Dahil kinakailangan ang makuha natin mga manlararo ay yung mag-fit para doon sa international game at preferably yung meron ng experience. Yan ang dahilan kung bakit ang tingin ng karamihan kung sakasakali nga na itong si Rosal mukhang hindi talaga pwede dahil sa injury, baka itong si Christian Stan Hardinger ang makausap ni Coach Tim Cone para maglaro ulit. As it is, nagretiro na to si Stan Hardinger, nag-issue na siya ng official statement, pero bilang coach ng Barangay Ginebra, baka makumbinsi niya na magbago ito ng isip dahil kulang talaga tayo sa big men. At alam naman natin ito si Stan Hardinger, pagdating sa depensa, yan talaga maasahan. At yan ang gusto talagang kunin ng Barangay Ginebra at hindi lang ng Ginebra kung hindi pati na ng Gilas para pang depensa doon sa ibang players ng kalabang koponan. Mukhang good news ito para dito sa Gilas Pilipinas dahil ang latest report ayon kay Coach Tim Cone ay ito raw si Justin Brownlee ay ready nang maglaro. Kung inyong magugunitan, nagkaroon ng spekulasyon na baka hindi makapaglaro itong si Brownlee dahil inoperahan o nagka-surgery siya doon sa bone spur sa kanyang paa. Pero sinabi ni Coach Tim Cone na ready na raw itong si Justin Brownlee at handa nang maglaro para dito sa ating Gilas Pilipinas. Sinabi din ni Coach Tim Cone syempre na kinakailangan nandun si Brownlee dahil of course siya ang kinakailangan natin kumbaga maging focal point sa ating opensa. Kaya ngayon binubuo pa yung lineup nila pero ang sigurado dito kailangan natin tignan kung ano pa ang kondisyon ni Brownlee. Syempre kung nagkatatapos lamang ng surgery at nagre-recover siya, kinakailangan niya ng panahon para kumbaga makabalik doon sa physical shape na alam natin na kayang gawin ito si Justin Brownlee at yun ang importante para dito sa kanya. Sa ngayon, kinakailangan din natin tignan syempre kung paano makikipag-gel si Brownlee doon sa mga teammates niya. Although hindi naman siguro masyadong magiging problema yan dahil ang tagal na naglalaro dito ni Brownlee at alam na niya yung estilo hindi lang ng mga teammates niya kung hindi yung mga ibang players na naglalaro dito sa PBA. Ang magiging talagang focal point dito ay kung paano magagamit ni Coach Tim Cone ito si Brownlee at yung iba pa nating mga players para makapag-compete dito sa Asian Games. Dahil alam natin ang problema natin talaga as usual, kulang na naman sa oras, paulit-ulit na lamang. At sinabi ni Coach Tim Cone at ni Team Manager na Francis Chua na gagawin nila ang lahat para masiguro na ready sila at magko-compete talaga. Hindi naman nila ginaranti na mananalo sila ng gold dahil syempre wala namang guarantee dito sa Asian Games. Pero ang ginagaranti nila at pati na ni Justin Brownlee, ipibigay nila ang lahat para dito sa bayan at gagawin nila ang lahat para maiuwi at masungkit yung gold medal na matagal na nating inaasahan para makabawi naman. Shout out kay Katsakino Dukusing, Romeo Conchada, Jamal Andes Family, Ruben Dolor, Joseph Pineda, Clement June Bernablo, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Uteyang, Andrew Anyosa, Admond De Guzman, John Mark Cantos, Enju, Enrico at Presi Ansioco, Tunel Santiago, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Dexter Tomer, Rico Olarte, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Barbosidad, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang Family, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, Brian Andres, Admond De Guzman, John Patrick Abrea, Carlito Bolima, RG Bueno at Dalina Family, Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria, Myron Almosa at Balyete Family, Michael D., Anthony Alon, JJ Sibum, Janelle Alagon at Celino Valles Family at yung iba pa natin tagapakinig.